Bro, seryosohin natin ito. Gaano kadalas kang nakakita ng isang babae na kahit taken na, parang may kakaibang dating sa'yo? Hindi ito tungkol sa pagiging mga agaw o desperado. Ang totoo, attraction ay hindi palaging nakatali sa isang label. Hindi porket may boyfriend siya, hindi na siya pwedeng humanga sa ibang lalaki. At hindi rin ibig sabihin na kailangan mong maging agresibo para mapansin. Ang punto rito ay kung paano ka magiging lalaking may presensya, may finesse at may disiplina. Isang presensya na hindi kayang balewalain ng kahit sinong babae. Ngayon, baka nagtataka ka, Kuya, paano kung taken na siya? Hindi ba parang mali? Dito pumapasok ang stoic na pananaw. Ang stoic na lalaki ay hindi desperado, hindi rin sumisira ng relasyon. Ang ginagawa niya ay ipinapakita ang sarili bilang lalaki na may respeto at halaga. Kung mapansin ka man ng babae, hindi dahil nilaro mo ang sitwasyon, kundi dahil natural na lumabas ang kalidad mo. Kaya ang 7 diskarte na ito ay hindi para mang-agaw, kundi para ipakita na kaya mong magmarka kahit saan ka mapunta. Kung bago ka pa lang dito sa aral mula sa Stoicism, welcome! Dito, tinatalakay natin ang psychology ng attraction at kung paano isa sa buhay ang stoic masculinity. Kaya bro, siguraduhin mong nakasubscribe ka na para hindi ka mahuli sa mga susunod na usapan. Unang diskarte, eye contact na may presensya. Bro, ang mata ay parang salamin ng kaluluwa. At kapag marunong kang gumamit nito, kahit isang saglit na tingin, kaya nitong mag-iwan ng marka. Hindi lahat ng sulyap ay pare-pareho. May mga tingin na parang walang kwenta, mabilis at agad umiwas. Pero may mga titig na kahit 3 segundo lang, parang naglalaman ng buong kwento. Ang sikreto ay huwag maging creepy. Hindi ito titigan na parang hinuhuburan mo siya. Ito ay simpleng eye contact na puno ng confidence, relaxed at steady. Kapag nagtama ang mata ninyo, huwag kang agad iwas. Panatilihin mo lang saglit, sapat para ipadama na hindi ka natitinag. Sa isang mundo na puno ng insecurity, ang lalaking may matatag na eye contact ay nagiging pambihira. Naalala ko ang isang kwento mula sa tropa kong si Ken. Lagi siyang binabaliwala ng mga babae sa barkada nila. Pero nang nagsimula siyang i-practice ang tamang eye contact, steady, hindi pilit, hindi awkward, bigla siyang napansin. Hindi dahil gumwapo siya overnight, kundi dahil nag-iba ang aura niya. At bro, iyon ang gusto kong maintindihan mo. Hindi ito tungkol sa itsura. Ang tunay na diskarte ay nasa presensya. Ikalawang diskarte, ngiting may misteryo. Bro, alam mo kung anong problema ng karamihan? Laging all out kapag ngumiti. Laging parang forced selfie. Ang ngiting may impact ay hindi yung todo bunghinsis, kundi yung may bahid ng misteryo. Parang nagsasabing, may alam akong hindi mo alam. Hindi ito masama o bastos, kundi playful. Halimbawa, nasa isang group conversation kayo, may biro, may tawanan. Tumingin ka sa kanya, ngiti ka lang ng bahagya, tapos steady. Doon magsisimulang pumasok sa isip niya ang tanong, ano kaya ibig sabihin ng ngiting iyon? At bro, tandaan mo, kapag nakapag-iwan ka ng tanong sa isip ng babae, hindi ka na madaling makakalimutan. At huwag mong isipin na maliit na bagay lang ang ngiti. Ang simpleng ngiti ay may kakayahang magbago ng dynamics ng interaction. Ang tamang ngiti, sabayan ng tamang eye contact, ay parang coded message na hindi kailangan ng salita. Kaya habang ang iba ay nagpapakita ng exaggerated expressions, ikaw steady, simple, pero puno ng dating. At dito muna natin puputulin ang unang bahagi. 2 pa lang sa 7 diskarte ang nabanggit ko, pero ramdam mo na agad ang bigat ng epekto nito. Sa susunod na bahagi, idadagdag ko pa ang mga diskarte na mas subtle, mas malalim at mas siguradong mag-iiwan ng marka kahit taken na ang babae. Ngayon bro, dumako tayo sa ikatlong diskarte. Tandaan mo,
Dito nagiging mas masarap ang laro kasi hindi ito laging halata, pero kapag na-master mo, ramdam agad ng babae ang presensya mo. Ikatlong diskarte, biro na may tamang timpla. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Ang iba sobrang pilit, parang clown na nagpapatawa lang para mapansin. Ang iba naman sobrang seryoso, parang robot na walang sense of humor. Pero bro, ang pinaka nakaka-attract na vibe ay yung playful pero may respeto. Ang biro ay hindi dapat masyadong mabigat at hindi rin dapat malaswa. Ang timing ang susi. Halimbawa, nasa isang eksena sa trabaho na biglang nagkamali ng pronunciation ng isang koopisina. Kung lahat natawa, pwede mong sundan ng simple at magaang na banat. Tapos, tumingin ka lang sa kanya nang may ngiting may ibig sabihin. Hindi mo siya pinagtatawanan, pero pinaparamdam mo na may connection kayong dalawa sa simpleng moment. Ito yung mga banat na hindi offensive, pero sapat para mabasag ang pader ng formality. Naalala ko ang tropa kong si Arvin. Lagi siyang reserved, laging tahimik, kaya madalas hindi siya napapansin ng babae. Pero isang araw, nagtry siyang mag-joke na hindi pilit. Nasa group sila, nagkakatuwaan, at bigla siyang naglabas ng banat na sakto lang. Hindi niya unilit, hindi niya pinilit. Pero alam mo ba, yon ang unang beses na napansin siya ng crush niya. Bakit? Kasi nakita ng babae na kaya niyang maging light at confident nang hindi trying hard. At bro, yon ang gusto kong maintindihan mo. Ang tunay na humor ay hindi lang patawa. Ito ay sign ng intelligence, timing, at confidence. Kapag kaya mong magpatawa ng natural, ibig sabihin, kaya mong hawakan ang vibe ng sitwasyon at yun ang hinahanap ng babae. Ang lalaking hindi kinakabahan sa awkward na moment, kundi lalaking kayang gawing exciting ang simpleng usapan. At dito mo makikita kung paano gumagana ang stoicism. Ang stoic na lalaki ay marunong maghintay. Hindi siya nagpapanik kung hindi agad pumayag ang babae. Hindi siya nawawala sa sarili kung hindi nakuha ang yes. Para sa kanya, ang mahalaga ay nagpakita siya ng respeto, nagbigay siya ng option, at kahit hindi ito tinanggap, buo pa rin ang loob niya. At bro, yun ang mas nakaka-attract kaysa sa kahit anong diskarte. Kung gusto mong matutunan pa ang psychology ng stoicism at attraction, siguraduhin mong nakasubscribe ka. At dito ko muna puputulin ang ikalawang bahagi. 3 diskarte na ang nadaanan natin at ramdam mo na sigurong may pattern. Hindi ito tungkol sa pagiging agresibo, kundi tungkol sa confidence at control. Sa susunod na bahagi, idadagdag ko pa ang diskarte na mas subtle pero mas matindi ang epekto, mga kilos na hindi madaling makalimutan ng babae kahit taken na ito. Diskarte 5. Ang lapit na may tamang timing. Bro, napansin mo ba na minsan hindi kailangan ng salita o hawak para mag-iwan ng epekto? Minsan sapat na ang lapit. Yung simpleng pagdikit ng presensya mo sa kanya sa tamang oras. Ito ang klase ng diskarte na hindi halata, pero kapag ginawa mo ng tama, tumatatak agad. Ang problema sa maraming lalaki, either sobrang layo sila, kaya hindi nararamdaman ang presence nila, o sobrang lapit na parang sumasakop na. Ang sikreto ay balanse. Ang lapit na may tamang timing ay parang sinasabing, narito ako, buo ang atensyon ko sa iyo at hindi ko kailamang maging agresibo para ipadama iyon. Halimbawa, nasa cafe kayo, magkausap, hindi mo kailangang tumawid agad sa personal space niya. Sa halip, unti-unti mong dinadala ang sarili mo, mas malapit habang tumatagal ang usapan. Kapag may sinabi siya na seryoso, lean in ka lang ng kaunti. Hindi sobra, hindi OA. Sapat lang para maramdaman niyang nakatutok ka sa kanya. Ang ganitong kilos ay parang subtle signal na mahalaga ang sinasabi niya sa iyo. At bro, tandaan mo, ang babae, ramdam nila kung genuine ang interest mo o hindi. May tropa ako na si Alan, sobrang tahimik na tao. Lagi siyang nagrereklamo na hindi siya napapansin
kahit may effort naman siya. Ang problema, lagi siyang nakaupo ng malayo. Parang laging may invisible wall sa pagitan nila ng babae. Sinabihan ko siya, "Pre, hindi ka makakakonek kung laging kalahating metro ang distansya mo. Subukan mong ilapit ang sarili mo. Steady lang, walang pressure." Nang sinunod niya, nagbago agad ang dynamics. Hindi pa man siya nagsasalita, nararamdaman na agad ang presence niya. Ang diskarte na ito ay gumagana kasi may psychological effect ang proxemics, ang distansya ng tao sa isa't isa. Kapag masyadong malayo, parang estranghero ka. Kapag sobrang lapit, parang invasive ka. Pero kapag nasa tamang timing, nasa tamang distansya, doon nagsisimulang pumasok ang intimacy kahit walang physical touch. At dito bro, lumalabas ang stoicism. Ang stoic na lalaki ay marunong magbasa ng timing. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya natatakot. Alam niyang ang presence ay hindi minamadali, kundi ipinaparamdam ng natural. Isipin mo rin ito, hindi lahat ng babae gusto ng parehong level ng lapit. Ang iba, mabilis mag-open up. Ang iba, mabagal. Kaya mahalaga ang obserbasyon. Kapag nakita mong hindi siya umaatras, hindi siya uncomfortable, ibig sabihin nasa tamang distansya ka. Pero kapag nakita mong parang nahihirapan siya, respetuhin mo iyon. Ang diskarte hindi lang tungkol sa lapit, kundi sa pakiramdam. Pakiramdam sa oras, sa tao, at sa sitwasyon. Bro, tandaan mo, ang lapit na may tamang timing ay parang lihim na mensahe. Hindi mo kailangang magsalita ng "gusto kita", pero sa paraan ng presence mo, ramdam na niya iyon. At ang mas matindi, kahit taken siya, mahihirapan siyang iwasan ng subtle spark na nabubuo. Hindi dahil niloloko mo siya, kundi dahil naramdaman niya ang confidence at respeto na dala ng presence mo. Sa huli, hindi ito tungkol sa kung gaano ka kalapit sa kanya physically, kundi kung gaano ka kalapit sa kanya emotionally, pamamagitan ng tamang timing. Kaya bro, practice mo ito. Sa susunod na kausap mo ang isang babae, lalo na kung special siya para sa'yo, huwag mong kalimutang gamitin ang diskarte na ito. Hindi pilit, hindi agresibo, kundi natural at kalmado, tulad ng isang stoic na lalaki. Sa huli, hindi ito tungkol sa kung gaano kakalapit sa kanya physically, kundi kung gaano kakalapit sa kanya emotionally, sa pamamagitan ng tamang timing. Kaya bro, practice mo ito. Sa susunod na kausap mo ang isang babae, lalo na kung special siya para sa'yo, huwag mong kalimutang gamitin ang diskarte na ito. Hindi pilit, hindi agresibo, kundi natural at kalmado, tulad ng isang stoic na lalaki. Bro, isa sa mga pinaka-nakakabawas ng attraction ay kapag sobrang predictable ng isang lalaki. Kapag lahat ng kilos niya, lahat ng salita niya parang nakascript na. Isipin mo, kung bawat tawag, bawat chat, parehong linya ang binibitawan mo, hindi na ito nakaka-excite. Ang babae, kahit taken pa siya, naa-attract sa misteryo. Gusto nila ng lalaking hindi nila mabasa agad kasi doon pumapasok ang curiosity. At tandaan mo, curiosity ay gasolina ng attraction. Ang pagiging unpredictable ay hindi ibig sabihin na magpapaka-weird ka o gagawa ka ng bagay na wala sa karakter mo. Hindi rin ito tungkol sa pagiging inconsistent na parang hindi ka mapagkakatiwalaan. Ang punto ay ipakita na may lalim ka. May mga layer na hindi niya agad nakikita. Kapag naramdaman niyang hindi ka simpleng tao na mababasa sa unang tingin, doon nagsisimula ang spark. Halimbawa, nasa isang gathering kayo. Lahat busy sa usual small talk. Ikaw bigla ka nag-share ng insight na hindi inaasahan. Hindi ito tungkol sa flexing ng achievements, kundi tungkol sa kakaibang perspective. Tulad ng, alam mo, minsan iniisip ko, hindi naman laging goal ang importante, kundi yung proseso. Kasi kung nakatali ka lang sa dulo, paano kung hindi dumating? Hindi ba mas sayang ang araw-araw?
Bro, sa ganitong paraan, nagiging iba ang presence mo. Hindi ka lang basta isa sa crowd. O kaya, sa simpleng galawan, magpakita ka ng side na hindi niya akalaing meron ka. Kung lagi kang seryoso, bigla ka magjo-joke na sakto ang timing. Kung lagi kang tahimik, bigla kang magiging leader ng activity. Hindi ito para magpanggap, kundi para ipakita na may lalim ang pagkatao mo, hindi lang isang dimension. At bro, yun ang hinahanap ng babae. Isang lalaking hindi natatapos sa unang basa. Naalala ko yung tropa kong si Leo. Lagi siyang tahimik, predictable, boring. Sabi niya, "Kuya, parang walang pumapansin sa akin kahit lagi naman ako nandyan." Ang payo ko sa kanya, "Bro, ipakita mong may iba ka pang layer. Huwag mong hayaan silang isipin na isang linya lang ang kaya mong gawin." Kaya nang minsang nag-outing sila, siya ang nag-volunteer magluto para sa lahat. Simple lang, pero lahat nagulat. Hindi nila alam na marunong pala siya. At guess what? Simula noon, mas naging curious ang mga tao sa kanya, lalo na yung babae na matagal na niyang pinapansin. Bro, ito ang sikreto. Ang pagiging unpredictable ay nagbibigay ng thrill. Hindi mo kailangan na maging pabago-bago ng ugali. Ang kailangan mo lang ay ipakita na hindi ka one-dimensional. At kapag kaya mong gawin ito, nagiging mas mahirap kang baliwalain. Kahit taken pa siya, maiisip niya, iba talaga ang lalaking ito. May misteryo na hindi ko ma-explain. Sa Stoicism, malinaw ang prinsipyo. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka kikilos. At dito pumapasok ang diskarte na ito. Hindi mo kayang pilitin ang atensyon ng babae, pero kaya mong ipakita na hindi ka madaling basahin, na may lalim ang pagkatao mo at na kahit anong sitwasyon, kaya mong magpakita ng kakaibang perspective. At huwag mong kalimutan, ang pagiging unpredictable ay hindi para laruin ang isip niya. Ito ay para ipakita mong hindi ka alipin ng routine. Hindi ka robot na nakatali lang sa script. Isa kang lalaking kayang mag-adapt, mag-improvise at magpakita ng sarili mong kulay. At bro, kahit sinong babae, taken man o hindi, mahihirapang hindi mapansin ang ganitong klasing lalaki. Diskarte number 7. Iparamdam na masarap kang kasama. Bro, lahat ng diskarten sinabi ko mula una hanggang ika-6, nagiging mas makabuluhan lang kung nararamdaman ng babae na magaan, masaya at puno ng buhay ang presensya mo. Kasi isipin mo ito, kahit gaano ka kagwapo, kahit gaano ka kayaman, kung boring kang kasama, mabilis siyang mawawala ng interes. Pero kung tuwing kasama ka niya, nararamdaman niyang nababawasan ng bigat ng mundo niya, bro, iyon ang diskarte na hindi kayang tumbasan ng kahit sino. Ano bang ibig sabihin ng masarap kasama? Hindi ito yung tipong lagi kang may paandar o puro patawa. Hindi rin ito pagiging clown para lang mapansin. Ang tunay na masarap kasama ay yung kaya mong gawing magaan ang atmosphere. Halimbawa, pagkatapos ng mahabang araw, kapag nagkausap kayo, ramdam niyang gumagaan ng loob niya. Hindi dahil pinilit mong pasayahin siya, kundi dahil natural na kalmado at positibo ang presence mo. May tropa ako dati, si Marco. Hindi siya gwapo, hindi rin siya mayaman. Pero bakit halos lahat ng babae sa barkada nila gustong kasama siya? Simple lang. Kasi sa tuwing kasama nila si Marco, walang dull moment. Hindi naman siya laging patawa, pero ang vibe niya magaan. Marunong siyang makinig, marunong siyang mag-share ng kwento na nakakatuwa, marunong siyang magdala ng energy na hindi nakakadrain. At bro, iyon ang sikreto. Ang babae, kahit taken, hindi makakalimutan ang lalaking nagpaparamdam sa kanya ng ginhawa at saya. Bro, isipin mo to ha. Kapag kasama ka ng isang babae, anong emosyon ang naiwan sa kanya pagkatapos? Kasi yun ang babalikan niya. Kung naiwan siyang drained, hindi kanya na uulitin. Pero kung naiwan siyang energized, curious at nakasmile, kahit taken siya, hahanapin niya ang vibe na dala mo. Hindi ito nangangahulugan na magiging sayo siya. Pero ibig sabihin,
nagmarka ka sa puso't isip niya. Ang pagiging masarap kasama ay nakaugat din sa stoicism. Bakit? Kasi ang stoic na lalaki, hindi siya pabigat. Hindi niya na dinadala yung sarili niyang drama sa bawat interaction. Oo, may problema siya. Pero hindi niya iyon ikinakalat para lang makakuha ng atensyon. Ang ginagawa niya, kinokontrol niya yung sarili niyang emosyon. Kaya kapag nasa paligid siya, ramdam mong stable siya. At ang stability na yun, bro, ay sobrang attractive. Isipin mo, sa mundo ngayon na puno ng stress at toxicity, gaano kabihira ang makatagpo ng lalaking kalmado at masayang kasama. Kapag ikaw ang naging source ng ginhawa na yon, kahit taken na siya, mahihirapan siyang hindi mapansin ka. Hindi dahil niloloko mo siya, kundi dahil natural mong dala ang vibe na gusto ng lahat. Sa practical side, paano mo ito gagawin? Una, huwag kang puro reklamo. Marami kasing lalaki pag nakikipag-usap, laging puro rant ang lumalabas. Bro, walang babae ang gugustuhin ng ganon. Pangalawa, magdala ka ng energy na nag-i-inspire. Mag-share ka ng kwento ng growth, ng lesson, o kahit simpleng nakakatawang experience. Pangatlo, marunong kang makinig. Ang babae, gusto nilang maramdaman na naririnig nila. Kapag kaya mong makinig ng hindi ini-interrupt at nagre-react ka ng paraan na genuine, bro, doon nila mararamdaman na masarap kang kasama. Sa huli, tandaan mo, ang pinakaastig na diskarte ay hindi ang pinakamatalim na banat o ang pinakamagandang pick-up line. Ang pinakaastig na diskarte ay maging lalaking hindi nakakalimutan dahil sa pakiramdam na dala niya. Kapag naiwan mo sa isang babae ang emosyon ng saya, ginhawa at excitement, bro, kahit taken siya, lagi ka pa rin niyang maaalala.